Magandang umaga po sa inyong lahat. Kagabi po ay nagmisa ako sa burol ng isang kamag-anak ko, asawa siya ng aking tito, sa Las Piñas. Gabing-gabi na ang misa ko dahil late na ako nakarating doon. After ng misa ko, meron silang, or yung tito ko, meron silang sinasabi niyang kaugalian nila doon na kapag may patay, mayroon daw serenata. Naisip ko, ang serenata sa atin dito, mga kanta, di ba? I think last week lang, nagkaroon tayo ng serenata sa Mahal na Birhen at kumanta ang ating mga koro para sa Mahal na Birhen. So, yun ang nasa isip ko. Hindi ko naisip na banda pala ang serenata sa kanila. As in, literal na kumpleto na banda, may tambol, may mga torotot, may mga simbal, pero walang kanta. Sa simula, yung mga tugtog nila, yung mga slow music, mga kantang Pilipino, habang palalim ang gabi at nagkwekwentuhan kami, pasaya ng pasaya ang kanilang mga tugtog. Nung pag-alis namin kagabi, ang tinutugtog nila ay mga cha-cha. Sabi ng isang tita ko na nakausap ko, sabi niya, parang bisperas ng piyesta. Para daw hindi tayo nalulungkot sa nangyari sa tita ko. Para sa kanya, very scandalous. Well, kasi sa amin, sa Samar, wala namang ganon. So para sa kanya, very scandalous ang nangyayari na parang nagkakasiyahan na yung mga tao. Doon sa labas, kung saan nandun yung banda, ang daming tao na hindi nakikiburol, I would say hindi nakikiburol dahil nakikinood sa parang palabas sa plaza na nakikinood habang may performance. Yung isang tita ko naman, sabi niya, sa atin siguro, isang malaking iskandalo na pag may burol, magkakantahan, magkakasiyahan. Pero sa kanila daw dito sa Las Piñas, yung mga tubong Las Piñas daw, yun daw ang kanilang kaugalian. May banda, ang iba pa nga daw may kantahan pa. Skandaloso para sa atin, pero para sa kanila, isang paraan ito ng pagbibigay-pugay sa namatay na tao. Hindi pagbaliwala o hindi pagskandalo sa mga tao, kundi isang paraan upang bigyan ng papuri at pagpupugay at bigyan ng maayos na burol ang isang patay na tao. Ito daw ang kanilang kaugalian. Ito daw ang kanilang tradisyon. Na para sa ibang mga tao na hindi naiintindihan ang kanilang ginagawa, scandalous. Pero para sa kanila, isa itong pagbibigay-pugay sa taong namatay at the same time din, pagbibigay-puri din sa Diyos na nagbigay ng buhay sa taong namatay. Ang mga Hudyo, meron din silang mga ganitong kaugalian. At sa kanila, sa napakaraming batas ni Moises, ang isang matapat na Hudyo, lalong-lalo na ang isang Pariseo, kapag sinusunod niya ang lahat ng utos up to the last letter, ang tingin sa kanya, relihiyoso. Relihiyoso. Kaya nga ang tingin sa mga Pariseo, sa mga eskriba, sa mga Saduseo, mga relihiyosong leader ng bayan ng Israel. Dahil relihiyoso sila dahil sinusunod nila kung ano ang kaugalian. Ano ang utos ng kanilang mga ninuno. Strictly up to the last letter. Ano ang isang halimbawa nito? Ang paghuhugas ng kamay. Paano ba tayo maghugas ng kamay? Kapag naghugas ka ng kamay, di ba minsan hanggang dito lang sa atin, di ba? Sabon ka, ngayon dahil sa COVID, nag-aalkohol. Sa kanila hindi ganon. Hindi lang hanggang dito. Aabot hanggang siko. So ang paghugas mo, itong buong kamay dito.
Kapag hindi mo nagawa yan, nagkakasala ka sa Diyos. Kailangan, tamang-tama ang iyong paghuhugas ng kamay upang hindi ka mahulog sa pagkakasala. Ito yung sinasabi ni Jesus. Ito yung napansin ni Jesus sa mga Pariseyo at sa mga Eskriba. Ang strikto nilang pagsunod sa batas ni Moises ay iniuutos nilang gawin ng mga tao na parang ito rin ang utos ng Diyos. Para kay Jesus, mas binibigyan diin nila yung paraan ng paghuhugas ng kamay, pero kinakalimutan naman ang kapwa-tao. Bakit kinakalimutan ang kapwa-tao? Ano yung dahilan bakit naguhugas ng kamay ang mga Hudyo o di kaya hinuhugasan ang mga galing sa palengke? Nagiging marumi ang isang bagay para sa isang Hudyo kapag ito ay hinawakan o nailapit sa isang pagano. So ang nagpaparumi sa isang bagay o sa katawan ng isang tao, hindi ang kasalanan, ang kapwa-tao na hindi Hudyo. At yun ang nais i-point out ni Jesus sa kanila. Ang pagpupuri na kanilang ginagawa sa bibig lamang. Ang pagsamba nila sa Diyos sa bibig lamang. Pero kinakalimutan ang kapwa-tao na tulad nila, mayroon ding dignidad at kawangis ng Diyos. Ang pagiging relihiyoso nila ay sa pagsunod lamang ng mga batas ni Moises. Pero kinakalimutan na kung ano yung nanggagaling sa puso, na yun ang nagsasabi sa atin ng mga bagay na tama at naaayon sa pag-ibig at batas ng Diyos. Ngayong linggo, ito siguro ang ipinapaalala sa atin. Kung nakinig tayo ng mabuti sa ikalawang pagbasa, ito yung pinu-point out sa ikalawang pagbasa. Sabi sa ikalawang pagbasa, ganito ang pagkarelihiyoso na minamarapat at kinalulugdan ng Diyos at Ama. Tulungan ng mga ulila at babaeng balo sa kanilang kahirapan at ingatan ang sarili na huwag mahawa sa kasamaan ng sanlibutang ito. So ang pagiging relihiyoso pala, hindi nasusukat sa pagsisimba, hindi lang nasusukat sa pagdadasal. Ang pagiging relihiyoso pala, oo, nagsisimba ka, nagdadasal ka, pero huwag kakalimutan ang pagkalinga sa kapwa-tao. Kapag ang ating punto lang, ang ating binibigyan diin, ay ang mga ritual na mga gawain sa simbahan, hindi tayo relihiyoso sa mata ng Diyos. Marahil sa mata ng tao, relihiyoso tayo, palasimba, paladasal tayo, pero sa mata ng Diyos, hindi ganon. Papupurihan mo ang Diyos, pero huwag kakalimutan na papurihan ang Diyos sa pagkalinga sa kapwa-tao. Ngayong linggo, ito ang paalala sa atin. Relihiyoso. Para sa ating lahat na nandito ngayon, sasabihin natin, relihiyoso ako, sarado katoliko kami. Nagsisimba kami buong pamilya tuwing linggo. Maganda po yun. Tama po iyon. Pero sana, huwag nating kalimutan na ang Diyos hindi lamang sa loob ng simbahan makikita. Ang Diyos nandoon rin sa mga tao, sa paligid natin, na bagamat hindi siguro katoliko, hindi man siguro mga palasimba, pero kailangan ng tulong natin. Kailangan ng ating pagkalinga, kailangan ng ating pansin. Sa mga pagkakataon na binabaliwala natin sila, dinadaan-daanan natin sila, o di kaya ay kinakalimutan natin sila. Relihiyoso tayo sa mata ng ng tao, pero hindi tayo tapat at relihiyoso sa mata ng Diyos.